A holy day has dawned upon us. Come, you nations, and adore the Lord. Today, a great light has come upon the earth. Let the heavens be glad, and the earth rejoice. Blessed Saturday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. Today is a special day. Why? In today's gospel, nakita natin dyan si Prophetess Anna, who is advanced in age. And ang gusto niya lang talagang makita ay ang sinasabing child na who will be called the Son of God, yung the child na kung sino yung pinaboran ng Panginoong Diyos. Kahapon sa gospel, si Simeon naman, di ba, advanced in age din siya. At siya ay malalim ang kanyang pananampalataya. Kaya sabi dun sa gospel is, hindi daw siya dadalawin ni kamatayan not until makita niya yung pinakahihintay, yung Messiah. Kaya naman, nung binitbit o inalay ni Mary at saka ni Joseph si Jesus, dahil noon inaalay, yung unang anak inaalay sa Panginoon. Nung inalay si Jesus sa temple, na witness yun ni Simeon. And so, sinabi niya sa Panginoon na pwede na siya mamatay kasi nakita na niya. Ano ang common? Maraming pwedeng pagnilayan sa dalawang gospel readings na ito, yung kahapon at saka yung ngayon. Ang common is si Prophetess Anna at saka si Simeon, parehas silang advanced in age. Parehas silang may edad na, matanda na, elderly. And ang ultimate goal lang naman ay makita si Jesus, yung pinangako ng Panginoon na magsasakop sa buong mundo sa sangkatauhan. Yung promise ng Panginoon. Dalawang bagay o tatlo o napakadaming pwedeng pagnilayan ang mga readings na ito. Una, yung pagiging elderly nila. There is wisdom sa mga elderly. Hindi man natin aminin, or yes, bakit naman hindi natin naaminin na because of their experiences, iba ang takbo ng isip. Parang very fresh pa sa mind ko yung pinanood namin na Family Matters. Napakagandang pelikula. If you have time, panoorin po ninyo. Doon makikita how important yung samahan ng pamilya, samahan ng mananampalataya, samahan, parang yung gospel natin, samahan kung saan nakasentro ang buhay sa Panginoon, sa pagmamahalan. Kagaya ng sinasabi sa Ebanghelyo na may pinangako ang Diyos at hindi siya nasisira sa kanyang pangako. Bagay na dapat nating pakatandaan. Tayo din, kung tayo ay true to ourselves, sana we fulfill kung ano yung will ng Panginoon para sa atin, para sa ating buhay. Hindi aksidente na tayo ay nandirito pa, o hindi aksidente that we are created by God. Meron purpose, merong goal ang Panginoong Diyos kung bakit nabuhay tayo, bakit tayo binuhay, at bakit ang dami nang namatay pero nananatili tayong buhay. At kung bakit ginagawa natin ang mga bagay na ginagawa natin. Bakit nga ba?
dapat pag-isipan natin, ito ba ay naaayon sa purpose o sa goal ng Panginoon sa ating buhay? Is it in accordance with the will of God, what we are doing? Or baka naman taliwas? Sometimes, we get that notion na baka hindi para sa atin ng mga bagay na pinapanalangin natin, kaya hindi nang mamaterialize. Sana lang, Lord, kung ano yung will mo sa buhay namin, yun ang mangyari. Sana, in accordance with God's plan, ang lahat ng aming gagawin. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. Panginoon, we pray for healing of families, healing of family relationships, healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, please allow us to manifest your love in our lives. And hinihiling po namin, dear God, na kami patuloy na magmahal, pagpatuloy namin ang inyong gustong gawin para sa aming buhay, ang inyong evangelization, pagpatuloy namin, we are your evangelizers, modern evangelizers, sapagkat gusto naming sumunod sa mga utos mo, sa iyong pagtawag sa amin sa paglilingkod sa pananampalataya. Allow us to do your will, dear God. As the year ends, Panginoon, allow us to move on sa mga hindi magandang nangyari sa mga nakalipas na panahon. Allow us to welcome 2024 with open arms, open to changes, open to things that we still do not know, open to surprises. Dahil alam po namin that you are a God of surprises. Panginoon, we praise and thank you, and we invite you to be with us, and please stay with us, dear God. Salamat po sa naganap na party. Nagkasunod-sunod po ang mga parties at looking forward to more parties next year. We hope and pray na lahat po sana ng aming ginagawa will be pleasing to you. All this we pray in Jesus' mighty name, through the intercession of our Blessed Mama Mary. Amen. Blessed Saturday once again. God bless us all.